Pinagsabi niya na, "Uy, gumaling ako sa tulong ni Jesus." Kaya ngayon, dumami yung crowd na pumunta sa kanya. Sa tingin nyo, mas maganda ba yung sabihin na, halimbawa sabi ko, "Oh, mga youth, huwag niyong ipagsasabi si Jesus Christ." Mas lalo kaya nilang ipagsabi. Kasi pag sinabi mo ipagsabi nyo, pangaral yung Panginoon Jesus, wala. Tahimik. Okay. Ito, pinigilan siya, sabi niya, huwag mo ipagsasabi niya. Pero pinagsabi niya. Oo. So, minsan maganda rin yung reverse psycho na tinatago. Oo. Pero ganun pa man, sa ating panahon ngayon, kailangan natin pinagsasabi, pinagkakalat ang ating Panginoong Jesus. Napakahalaga ito. Pero, ang point dito is, ang Panginoong Jesus, ano man yung kalalagay ng tao, kaya niyang linisin at pagaling. Bakit? Kasi ang ketong, palagi itong kino-compare sa kasalanan. Bakit? Ang kasalanan ay disease din. Sakit din na taglay-taglay mo, kumbaga nabubuhay ka, pero alam mo, kaparusanan na naghintay sa iyo. Para bang nabubuhay ka, pero patay ka. Diba? Balik tayo sa Walking Dead. Kung ba, naglalakad ka na patay. Alam ko nang pinapanood mo, Pastor. Nakuha niyo yung point na yung kasalanan kasi, nabubuhay ka, masigla ka, tumatalon ka, tumatawa ka. Oo, nagkakaedad ka, ngayon, noon, bata ka, ngayon, teenager, tapos magiging adult. Pero deep inside, patay ka na. Sabi ni Paul, we are dead to sin. Tayo'y patay sa kasalanan. Kaya nga yung iba, gumagawa sila ng iba't ibang paraan para maalis yung kasalanan na ito. Yung iba ay sa religion, yung iba ay sa pagtulong sa kapwa, yung pamimigay, pagbibigyan ng mga ayuda, pagbibigyan ng mga scholarship. Hanapin natin yung mga yan. Maganda naman ang lahat ng yan. Pero ang ibinigay ng ating Panginoon Jesus, katulad nitong leper na ito, ang Panginoon Jesus lang ang siyang nakapagpagaling sa kanya at nakapaglinis sa kanya at prinobyan ng mga priest. Okay, ipoprobyan ng mga priest. So, ang Panginoong Jesus lang din, kung paano ang Panginoong Jesus ang nagpagaling, ang Panginoong Jesus lang din ang makakalinis sa atin totally sa kasalanan. Okay. Kung paano ang dugo ng ibon ang magde-declare doon sa ketongin na malinis, ang magde-declare din sa atin na malinis ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, ang tanong is, lalapit ka ba sa ating Panginoong Jesus? Or mananatili ka doon sa sinasabi ng iba na siya ay tao lang? So, talo tayo nitong ketongin. Kasi yung ketongin, lumapit siya, sumamba pa siya. So, gumaling siya, luminis. Hindi lang siya gumaling, hindi lang siya luminis, naging ebanghilista pa siya. Pinangarap niya, pinagkalat niya ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, pangalawa, okay, so ito ay yung si Ketongin. Pangalawa ay isang sundalong Romano. Sa verse 5, "Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him." Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng centurion? Galing yan sa word na century. Ano yung century? Hindi yung kinakain ka. Yung matagal na century. Oo, parang century egg, pero hindi naman matagal yung century egg. Ibig sabihin ng century ay 100. So, how many centuries na tayo ngayon? 21st century. So, 2,000 years, no?
2026. So mga 22 century na tayo kung totoosin. Kasi every century ay 100 years. So itong centurion, isa siyang sundalong Romano, pero hindi siya basta sundalong Romano. Siya ay kapitan ng 100 na sundalo. Yan ang kanyang hinahawakan. 100 na sundalo. So sa ating military ngayon, yung 100 na sundalo composed of at least mga 3 platoon. Depende kung ilan yung bilang ng platoon. Siguro mga 3 or 4 na platoon. Yan. Kada bawat squad ay, let's say kung 7 ang kada isang squad, mga 4 platoon. Pero kung mas marami pa yung isang squad, ay mga 3 na platoon. Okay? Pero ganun pa man, itong itong sundalong Romano sumusunod sa kanya 100 na sundalo na sa isang salita lang niya ay susunod. Alam niyo, noong panahon na yon, pag nagsalita yung pinuno, susunod yung mga sundalo kung anong iutos ng sundalong Romano. Pero ano ba yung Romano? Hindi siya Israelita, siya siyang Hentil. Okay? So, kanina, yung leper, isa siyang outcast sa society. Pagkaman Hudyo siya, pero outcast siya sa society. Ito daw ang Romano, hindi siya kabilang sa komunidad ng mga Hudyo. Actually, iniiwasan ang mga Hentil, hindi nila lapitan. Pero kung babasahin natin sa Mark at saka sa Luke, ang kwento dito is, ang mga elders sa Israel ang lumapit kay Jesus na sinabi nila, may request itong si Kapitan na pagalingin kasi yung kanyang servant ay may karamdaman. So in other words, kung mga elders sa Israel ang lumapit, hindi siya basta-basta sundalo. Hindi siya basta-basta kapitan. Kundi isa siyang matulungin na kapitan. Mabait na kapitan na nirecommend siya ng mga elders sa ating Panginoong Yesus. So, sabi ng kapitan na to, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. Alam niyo ba ang kakaiba dito? Anong kakaiba dito? Ha? Yung servant. Kung familiar kayo kung ano yung kultura noon, pag ang isang servant may sakit, pababayaan na lang yan. May sakit ka pala, bahala ka na sa buhay mo. Pero imagine itong si Kapitan, servant, dapat napapakinabangan yan sa bahay mo, di ba? Or sa negosyo mo. Pero kung paralyzed siya, wala siyang pakinabang. Nakahiga na lang. So, hindi na ito pag-aksayan ng panahon. Yung panahon noon. Yung panahon noon. Pero mapapansin mo kung gaano kabait yung pag-ugali ng sundalo ito. Kasi hindi naman siya yung may kailangan sa ating Panginoon Jesus. Yung servant niya. So, lumapit lang siya in behalf ng kanyang servant. Okay? Hindi natin alam kung anong lahi ng servant niya. Hindi binanggit dito. Of course, din na natin alamin. Ang mahalaga is yung attitude or yung faith ng centurion. Ano yung faith ng centurion? Kasi sabi ng Panginoon Jesus, sige, I will come, pupuntahan kita, pagagalingin ko siya. Pagagalingin ko yung servant mo. Ang sabi ng centurion, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo ako sa bahay. Sabi ng centurion. Totoo nga naman kasi ang mga Hudyo, hindi sila pumapasok, hindi sila tumutungtong sa tahanan ng mga Hentil. Okay, hindi sila tumutungtong dyan. Kaya sabi ng centurion, naunawaan niya yung bagay na yon. Kaya sabi niya, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking tahanan. Pero official na to ha. Kapitan to, nagsasalita. Kaya sabi niya, ako din naman ay under ng isang authority. So, kung siya ay kapitan ng Romano, may mas mataas pa sa kanya na nagko-command. Na pag ano man yung kinuman nung nakakataas sa kanya, ginagawa niya.
And then sabi niya, ako rin ay pinuno at may mga tauhan din na ano man sabihin ko sa sundalong to, pag sinabi niyang tumakbo ka, tatakbo yan. Pag sinabi niyang huminto, ganun. Pero of course, hindi to yung sinabi niya. Sabi niya, if I say come and he comes, and if he to go, and he goes. Okay? So, punta ka doon. Sabi niya, puntahan mo si Kwan. Sa utos lang, nung kapitan na to, sinusunod na ng mga sundalo. Kaya sabi ng sundalo, sabihin mo lang, just say the word. At pansinin po natin kung ano ng sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya, ang yabang mo naman. Yun ba? Hindi ko namangha ang Panginoong Jesus sa Romano. Sabi niya, assuredly, verse 10, I say to you, I have not found such great faith. Okay. Wala pa akong nakitang pananampalataya, not even in Israel. In other words, sa mga Israelita, walang ganito pananampalataya katulad ng centurion na ito. Servant lang ang pinag-usapan na servant lang niya. Pero nagpakumbaba pa rin siya sa ating Panginoon. So sabi niya, hindi ka karapat hindi ako karapat na puntahan mo sa bahay. Sabihin mo na lang, just say the word. And I say to you, sabi ng Panginoon Jesus, verse 11, many will come from east and west. Ang tinutukoy dito ay mga Gentiles. Mga Gentile nations from the east, mga Gentile nations from the west ng Israel, they will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Kasama po tayo doon. Gentiles. Okay. Tayo ay opo. Pero yung mga sons of the kingdom, ibig sabihin yung mga Israelita, will be cast into outer darkness. Bakit? Hindi sila naniniwala. Hindi sila nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, pansinin na lang natin. Marami ang nagsasabi na ang mga Hudyo, religyoso yung mga yan. Matitindi ang pagdating sa religion, matitindi ang devotion nila. Kasi sa loob ng isang linggo, 3 times a day sila nanalangin. So, in 1 week, imagine mo na lang kung ilang beses silang nananalangin. 21 kung 3 times a day. Tapos sinusunod nila lahat ng feast. Pero sabi pa rin ng Panginoong Jesus, yung mga sons of the kingdom, verse 12, will be cast out into outer darkness, where they will be weeping and gnashing of teeth. Pero itong mga people from the east and the west, mga Gentiles, who believe, hindi lang naman basta mga people from the east and people from the west, kundi those who believe sa ating Panginoong Jesus, they will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Ibig sabihin ay mayroong assurance ng kaligtasan kung ang isang tao ay nasa ating Panginoon Jesus, kumikilala, tumatanggap sa ating Panginoon Jesus. Yun lang naman yung susi. Kahit na gaano ka kadiboto, kahit na gaano kalalim ang iyong pagsamba, kahit na gaano kalalim ang iyong relihiyon, kahit na gaano kaluma, kasi minsan patandaan ng religion, mas matanda ng aming, matagal ng aming religion, kahit gaano kaluma ang religion nyo, kung wala si Jesus Christ dyan, kung hindi siya yung sentro, ang naghintay pa rin is outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.